Kinabukasan, kasama si Noriel, ay kagad na sinagawa ni Emerald ang planong paghihiganti kay Sandra. Simple lang naman ang ginawa niya. Humingi siya ng tulong kay Frederick upang magkaroon ng studio at kunwari ay mag-audition si Sandra para sa isang major role at isang sikat na direktor ang magdidirect. Bakas na bakas ang excitement sa boses ni Sandra nang tinawagan to ng tao na hinire ni Emerald at kagad tong pumunta sa studio ng walang kaalam-alam sa totoong mangyayari. Habang kunwaring nasa audition si Sandra, ay nakangisi namang nakamasid lamang si Emerald sa likod ng screen at pagkatapos nitong mag-audition ay saka lang siya lumabas habang pinapalakpakan nito. "Bravo, Sandra!" Nakangising sabi niya sa kapatid sa kanilingon ng lahat ng staff na nag-umpisa na maglikom ng gamit. "Salamat sa tulong nyo. Maaari na kayong pumunta sa finance department para kunin ang sahod nyo." Agad na tumangon lahat ng staff na kanin ay nakipag-aktingan kay Sandra. Pati na rin na nagkunwaring direktor sa kaisa-isang mga tong umalis. Maliban kay Noriel na sinadyang magpaiwan, baka kung ano pang gawin ng babaeng ito sa asawa ng boss niya. Nang ma-realize si Sandra kung anong nangyayari ay madilim ang mukha nitong tinignan si Emerald. "Anong ibig sabihin nito, Emerald? Did you set me up?" Nagkibit siya ng balikat pero ang nakakalokong ngisi ay hindi pa rin nawawala sa labi. "Hindi ba't gustong-gusto mo mag-acting? Ayan, pinagbigyan kita. Bakit? Hindi ka pa rin ba kontento?" Nagpupuyos ang loob na dinuro siya ni Sandra. "Emerald, hindi ba ikaw na rin mismo nagsabi na itinakwil mo na kami bilang pamilya mo? Bakit pinag-iinitan mo na naman ako ng ganito?" Malakas sa sampal ang iginanti dito ni Emerald. "Wala akong pakialam kung hindi pa gumagaling ang pisngi mo. Dadagdagan ko pang sugat niyan kung patuloy mo akong papakialaman. I am living my life free from you all. Huwag niyo akong salingin." Emerald could hint the fear in Sandra's eyes for a sudden, but it quickly disappears as quickly as a popping balloon. "Emerald, linawin mo sinasabi mo. Wala akong ginawa sa'yo. Bakit pinagbubuntanan ng galit mo?" Biglang dumilim ang mukha ni Emerald, pinisilang magkabilang pisngi ni Sandra. Hindi to nakahumat, hindi rin makapaglaban. Lalo na't nakatayo lang sa tabi si Noriel, na anumang oras ay handang sumaklolo. "Talagang nagmamaang-maangan ka pa, ha, Sandra? Akala mo hindi ko alam na ikaw nagpakalat ng larawan sa Blue Up para siraan ako? Akala mo hindi ko malalaman, ha?" Matangkad at hindi gaanong malamang babae si Emerald. Pero malakas siya, kaya naman malakas niyang hinagis ang katawan ni Sandra sa sahig sa kadinuroan nito. "Kapag hindi mo pa rin ako titigilan, hindi lang itong aabutin mo." Mabilis niya itong tinalikuran at bumalik sa loob ng monitoring room para kunin ang gamit. Ngunit gano'n na lang ang kanyang gulat nang maabutan doon si Frederick. "Frederick, bakit ka nandito?" Mahinang napatawa si Frederick sa kasumandal sa upuan na kinuupuan niya kanina habang magkapatong ang hita. "I came here to watch a good show and you didn't disappoint me. You can be a good actress too." Bagamat may pagbibiro sa boses ni Frederick ay puno naman yon ng respeto para sa asawa. Ang buong akala niya, kaya lang pumayag si Emerald sa alok niyang kasal ay dahil sa pera. Pero hindi. Nakita niya kung paano nito itratong kanyang lolo't lola at kung paano ito naging mabait na asawa sa harap ng dalawang matanda. Hindi lang yun, he also finds Emerald as a strong woman, bravely shouldering all the burdens she suffered from her own family. And the way she thinks of a plan, she is quiet scheming. Dahil doon ay lalo siyang humahanga sa babae, maging artista. Ulit ni Emerald. Naglakad siya malapit kay Frederick at kinuhang bag. "Na, hindi ko forte yon. Hindi ako si Sandra na kahit walang talent sa pag-acting ay malakas ang loob na humarap sa camera." Frederick chuckled. His eyes did not leave Emerald's every movement. "Pero mas magaling ka pa sa kapatid mo. Kung ipopursue mong pagiging actress ay sigurado kong gagandang kapalaran mo. You will be the one of the brightest stars of this generation." Nangunot ang noon ni Emerald at mabilis na nilingon si Frederick. "Are you mocking me? Kung pumunta ka dito para pagtawanan ako sa ginawa ko, ay makakaalis ka na. Mas kailangan ka pa ng trabaho mo kaysa dito." Pagtataboy niya sa kato tinalikuran upang maunang lumabas. "You misunderstood me, Emerald. Hindi kita pinagtatawanan. I just found you are excellent at it." Nang lingunin ni Emerald si Frederick ay may munting ngiti sa labi nito na gustong-gusto niyang titigan dahil lalong lumalabas ang kagapuhan nito. Biglang kumabog ang dibdib niya at hindi nakakilos kundi nakatitig lang dito. Frederick did the same. Tumayo ito't dahan-dahang lumapit sa kanya habang magkahinang ang kanilang mga mata.
He stopped until their faces were inches apart. Frederick couldn't comprehend what he was feeling right now. Ang alam niya ay gustong-gusto niyang halikan sa Emerald. Kaya naman inisang hakbang niyang pagitan ng katawan nila at hinawakan to sa batok at nilapit ang mukha sa mukha niya at naglapat ang kanilang labi. It was a light kiss at first, but Emerald made a mistake when she opened her mouth. Gusto lang nitong huminga dahil nahihirapan siya makalanghap ng hangin. Pero sa pagbuka ng kanyang labi ay kagad na pumasok ang dila ni Frederick upang palalimin ang kanilang halikan. Pero malakas sa tumunog ang tiyan ni Emerald. Kanina pa kumakalamang sikmura niya dahil hindi siya nakapag-almusal sa sobrang abala sa pag-set up ng studio. Mabilis siyang binitawan ni Frederick at hinawakan sa kamay saka hinila palabas ng monitoring room. Let's have lunch together. Nagugutom na rin ako at baka ikaw ang kainin ko kung magtatagal pa tayo dito. Ang restaurant na pinagdalhan sa kanya ni Frederick ay alam kagad ni Emerald pero mamahalin yon. Dahil kasama niya naman ang asawa, hindi siya nang hinayang sa presyong nakikita niya ngayon sa menu. Ang tanging nakakapagpabigat sa loob niya ay ang katotohanan na palagi nandito sa restaurant na to si Frederick dahil kilala na ito ng mga waiter. Hindi lang yon dahil kahit paboritong pagkain nito ay alam din ng mga waiter. Lagi ka bang nandito? Hindi niya mapigilang magtanong matapos ilapag ng waiter ang in-order nilang pagkain. Hindi pa man nagiinit ang puwet niya sa pagkakaupo ay na-serve na kaagad ang order nila. Minsan lang kapag napapadaan sa area na to. I have a business near here. Kaya hindi may iwasang dumaan ako dito palagi. They serve dishes that suited my liking. Kaya hindi na ako nananawang balik-balikan. Sa simpleng paliwanag na ni Frederick ay gumaan na kagad ang loob ni Emerald at nagpatuloy sa pagkain. Anong balak mo pagkatapos nito? I am sure with the materials you are holding against your sister, she will not bother you again. Naibaba ni Emerald ang hawak na kutsara at uminom ng tubig. Naparami ang kain niya kaya hindi niya maiwasang mapadighay. She felt embarrassed, but Frederick just laughed it off. Maghahanap ng trabaho. Sinabi ko na rin naman sa'yo, hindi ba? Hindi pwedeng kakain, natutulog lang ako sa mansyon mo. Paano na lang pagkatapos ng 1 taon? Sana ko kukunin. At ang perang hiniram ko sa'yo, paano ko babayaran? Kung hindi ako maghahanap ng trabaho? Napailing si Frederick na tila ba pagod na magpaliwanag. Emerald, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi mo na kailangan bayaran yon? Kailangan ko bang isulat yon sa peraso ng papel at idikit sa kokote mo para hindi mo makalimutan? Napipikaw na sagot ni Frederick. Sa tono ng pananalita nito ay wala itong balak na makipagnegosasyon sa kanya at kung anong sinabi ay yun ang susundin niya. Nakagat ni Emerald ang labi at hindi makapagsalita. Nahihiya siya kay Frederick. Ilang linggo pa lang silang magkasama nito ay marami nitong nagawa para tulungan siya. At kaya gusto niya nang ibigay ang lahat ng makakaya para magtagumpay ang kunwaring kasal nila. 1 taon lang ang kontrata at gusto ni Emerald ang mapayapang paghihiwalay. Pagkatapos nun ay wala na siyang pamilyang mababalikan kaya ngayon pa lang ay nag-iipon na siya ng pera para pang tustos sa kanyang kinabukasan. Huwag kang mag-alala, Emerald. Pag dumating ang araw na yon, hindi kita pababayaan. I will compensate you with the car and the house and the money for you to start up. Nailapag ni Emerald ang hawak na baso ng tubig at nakamulagat na tumingin kay Frederick. The offer tempts her. It will stabilize her future at least. But, hindi ko maaring tanggapin yun, Frederick. Ngayon pa lang ay napakarami na naitulong mo sa akin. Tumayo si Frederick at walang baka siyang pinakinggan. If you are done, let's go. Upang hindi na siya makatanggi ay nagpatiunan nitong lumabas kaya walang nagawa si Emerald. Kung hindi talunan na, napabuntong hininga at sumunod dito. Hinatid siya ni Frederick sa mansyon ng mga Harrington at buong akala niya ibababa din ito ng kotse pero nagkakamali siya. Is he going to see Monique again? Kailangan kong bumalik sa kumpanya dahil may kailangan pa akong tapusin. Hindi napansin ni Emerald pero tila nakahinga siya ng maluwag. Dahil sa sinabi ni Frederick, tinapik niya ito sa balikat bilang pagpapaalam. Huwag masyadong subsob sa trabaho. 1 araw ng pagkawala mo, hindi malulugi ang kumpanya mo. You also need to take care of your body. Malamlam ang matang tinitigan siya ni Frederick sa kapasimpleng umisi. If my wife shows me that level of concern, of course, I will follow. Pero hindi pwede ngayon dahil may importanteng dokumento akong kailangang pirmahan. I'll see you tonight, okay? Nginitan to pabalik ni Emerald saka tumangot pumasok na sa loob.
Hindi sinira ni Emerald ang kontrata kay Pete kaya pinagpatuloy pa rin niyang pag-shoot sa commercial na pinagbibidahan niya at pinayagan naman siya ni Frederick pero lagi itong kasama sa tuwing may filming siya. The shoot took 5 days in total until it was finally wrapped up. May pupuntahan sila ni Frederick pagkatapos ng shoot niya kaya tinanggihan niyang paanyaya ni Pete na mag-celebrate kasama ang crew na naintindihan naman ng dating kaklase. Ang buong akala ni Emerald ay manghihinayang siya dahil baka ito ng huling pagkikita nila ni Pete pero hindi. Dahil masayang pakiramdam niya ngayon dahil magkasama sila ni Frederick. Lola Andrea book a nice restaurant for them para sa dinner at may kasama pa yung movie tickets. Hindi alam ni Emerald kung anong pumasok sa isip ng matanda kung bakit niisipan nitong i-treat sila ni Frederick. Sa totoo lang ay itong unang beses na makapasok ng sinihan si Emerald. Simula kasi ng bata pa siya ay puro paghihirap ng naranasan niya at kahit ultimong panonood ng sine ay hindi niya ma-afford dahil kulang pang sinasahod niya sa part-time para pang allowance. Kaya ngayon pagkatapos nilang mag-dinner ni Frederick ay hindi niya kayang pigilan ng kasiyahan at nakangiti siya habang papunta sa entrance ng sinihan. Pero habang nasa loob at hinahanap ang upuan nila ay biglang tumunog ang cellphone ni Frederick na nakalimutan nitong i-silent kaya napilitan tong sagutin yon. Hello, ngayon na? May pag-aalalang tanong nito. Agad na nawalang ngiti ni Emerald. Mukhang alam na niya kung sinong tumawag, si Monique. Nang pinatay ni Frederick ang cellphone ay nagsalita siya. It's okay kung kailangan mong umalis. Kaya ko manood ng movie na mag-isa. Magta-taxi na lang ako mamaya pauwi sa bahay. You can go. Baka kailangan ka niya na. Sunod-sunod na sabi niya habang nagpapatuloy sa paghahanap ng numero ng kanilang upuan. Nang makita niya yun ay akmang papasok siya dahil nasa bandang gitna ang upuan nila pero mahigpit siyang pinigilan ni Frederick sa pulso. Let's go. Parang nakalunok ng bote-botelyang ampalaya si Emerald sa sobrang pait na nararamdaman niya. Kahit na gusto niyang magpaiwan ay hindi siya hinayaan ni Frederick. Hinila siya nito hanggang sa makalabas ng sinihan at makasakay sa sasakyan nito. After an hour of driving, they finally reached the place kung saan si Monique. And she was there outside the dark building, sitting alone and looking lost. Pagkahinto ng sasakyan ay mabilis na bumaba si Frederick at samantalang siya ay naiwang mag-isa sa sasakyan. Hindi makapaniwala si Emerald na iniwan nga siya ni Frederick sa loob ng sasakyang mag-isa para lang kay Monique. Ang buong akala niya ay ayos na sila nito, bagamat hindi nito sinasabi kung may nararamdaman ba ito sa kanya o wala. Pero ito mismo nagpapahiwatig sa kanya palagi. At ito rin ang unang gumagawa ng paraan para halikan siya bago matulog o kapag makita siya nito sa hapagkainan sa umaga. She couldn't say if it was an act though, lalo na kapag kaharap nila ang dalawang matanda. Alam ni Emerald na mag-asawa sila ni Frederick sa papel, pero wala pang label kung anong totoong relasyon nila. Matamlay siyang napasandal sa upuan pero ganun na lang ang pagkagulat niya nang umikot lang ito sa harapan ng sasakyan, saka binuksan ng pinto sa passenger seat. Get down, utos dito pagkabukas pa lang ng pinto. Sa labis na gulat ni Emerald ay hindi siya kagad makahuma. Nakatulala lang siya habang nakatingin kay Frederick. Nakaawang ang labit, hindi alam kung anong sasabihin. Ilang segundo niyang pinaghintay si Frederick saka pa lang nagsalita. Naghihintay na siya sa'yo. Baka ano pang nangyari sa kanya? Bakit hindi mo siya lapitan na muna? Emerald urged Frederick to go but the man refused. Muli nitong nilahad ang palad sa kanya para ayain siyang bumaba. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ka bababa. Banta nito. Walang nagawa si Emerald kung hindi sumunod dahil alam niyang parurusahan siya ng asawa at isusumbong kay Lola Andrea na matigas ang ulo niya, lalo na sa tono ng boses nito na may bahid na ng inis. Hindi binitawan ni Frederick ang kamay niya hanggang sa makalapit sila kay Monique na ngayon ay nakatingin sa kanila habang nakaupo sa sahig na parang isang pulube. Anong ginagawa mo dyan, Monique? Anong nangyari at bakit walang kasama mo? Nasaan ang assistant mo? Sunod-sunod na tanong ni Frederick sa babae. Binitawan siya ni Frederick upang tulungan si Monique na makatayo sa kahinayaan nitong sumandal sa pader. Ipinatong ni Monique ang likod ng palad sa ulo na tila nahihilo. Pasensya ka na, Frederick, kung naistorbo ulit kita sa kalagitnaan ng gabi. Hindi nagbago ang reaksyon ni Frederick. His expression was calm and collected, but Emerald could feel the cold radiating from his entire being. There was a bit also a hint of urgency in his eyes. Nasaan mga kasama mo? Halika na't dadaling kita sa kanila. Mahinang tumango si Monique pero bahagya atong lumingon sa kanya, tsaka ngumisi na nakakaloko. Gustong umirap ni Emerald pero hindi niya na ginawa.
Dahil biglang lumingon si Frederick. Sigurado siyang nagdadrama na naman ng babaeng ito para lang kunin ang atensyon ng asawa niya. Hinayaan niyang dalawa na maunang pumasok sa loob ng building habang siya tahimik na nakasunod sa likuran. Dismayado siya sa ginawa ni Frederick pero hindi rin naman niya kayang baliin ang desisyon nito, lalo na pagdating kay Monique. Ngunit pagkatapos nila sa loob ng building ay walang sino man ang naroon. Nakapatay ang ilaw at ang tanging liwanag na umiilaw sa loob ay ang liwanag mula sa buwan at maliit na ilaw na nanggagaling sa hallway. Wala siyang idea kung anong drama ni Monique pero sumunod pa rin siya sa dalawa hanggang sa pumasok sila at surprise! Masigabong palakpakan at hiyawan ang sumalubong sa kanila nang makapasok sila sa loob. Hindi lang yon, bumukas lahat ng ilaw at sumabog ang confetti bilang pagsalubong kay Frederick. Emerald was shocked. Hindi niya alam kung anong nangyayari pero bati sa nakikita niya ay may inihandang sorpresa si Monique para kay Frederick. Ang pagtawag nito kay Frederick at sinabing may sakit ito ay isa lamang palang dahilan para makapunta ang asawa niya dito. Surprise, Frederick! Happy birthday! Nagustuhan mo bang sorpresa ko sa'yo? Nakangiting tanong ni Monique kay Frederick at hinalikan pa nito sa pisngi ang lalaki. Nang marinig ni Emerald ang sinabi ni Monique ay kagad na namutlang mukha niya. Birthday ni Frederick ngayon? Agad na tanong niya sa isip, wala siyang idea na ngayon ang karawan ng lalaki. Kaya ba sila binigyan ni Lola Andrea ng surprise movie tickets? Dahil kaarawan ni Frederick? Nabaliwala si Emerald na nakatayo sa isang sulok dahil lahat ng nasa silid ay mga kaibigan at kakilala nila Monique at Frederick. Lahat ibinati ang lalaki at nakipag-inuman. Nakipaghalakhakan pero si Emerald ay nakaupo lamang sa tabi at tahimik na nagmamasid. Ramdam niyang pagka-out of place niya pero wala siyang magawa dahil ni Isay wala siyang kakilala. By the way, Frederick, I have a surprise gift for you. Pagkasabi nun ni Monique, isa-isa na ring nagsitayuan ng mga kaibigan ni Frederick at nagbigay na regalo para sa lalaki pero ni Isay walang tinanggap ang asawa niya. Tumayo ito at nilibot ang paningin at nang makita siya'y kagad tong lumapit sa kanya. Emerald, I'm sorry you have to witness this. Pero hindi ko sila kayang hindian. Kinuha ni Frederick ang kamay niya at marahang pinisil. Kung gusto mo at hindi ka comfortable, ay pwede na tayong umalis. Tipid na ngumiti si Emerald sa katumingin kay Frederick. Ayos lang, hindi ko rin kasi alam na birthday mo pala. Total, nandito na rin naman tayo at mga kaibigan mo. Huwag mo nang sayangin ang effort na ginawa ni Monique para sa'yo. Just enjoy the fun. Aniya pero huminang boses niya sa dulo dahil hindi niya kayang ipakita ang totoong emosyon kay Frederick na hindi siya sanay makipaghalubilo sa mga to dahil wala siyang kakilala. Frederick, ano bang ginagawa mo dyan? Halika na't huwag ka na magmukmuk dyan sa sulok. I-enjoy mong gabing ito na hinanda ko para sa'yo. Sayang naman kung hindi ka makikihalubilo sa mga kaibigan natin, hindi ba? Lumapit si Monique sa kanila. No, kay Frederick mismo't nangunyapit sa braso nito sa kanilang lalaki pabalik sa gitna ng private room upang makipagsiyahan sa mga kaibigan nito. Sa kaibigan nilang dalawa, muli na namang naitsapwera si Emerald. Hinayaan ni Emerald si Frederick na makipagsabayan sa mga kaibigan nito habang siya'y nakamukmuk pa rin sa isang sulok. Maya-may nalapitan siya ni Monique. Bakit nandito ka? Ayaw mo makihalubilo sa kanila? Mahina itong napatawan na makitang naging reaksyon niya. Hindi mo alam na kaarawan ngayon ni Frederick? Anong klaseng asawa ka? Ibig sabihin ba niyan ay wala ka ring inihandang regalo para sa kanya? Hindi makaimik si Emerald. Paano nga ba niya sasabihin na tama si Monique? Napayuko siya dahil ramdam niyang pag-init ng pisngi. Lalo nang tumingin lahat sa kanyang nandoon sa loob dahil siya uling sinabi ni Monique pero biglang lumapit sa kanila si Frederick at kinuhang kamay niya saka siya pinatayo. Pagkatapos ay hindi siya nito binigyan ng pagkakataon na makapagsalita dahil kagad nitong hinawakan ng kanyang baba at bumaba ang mukha nito para sakupin ng kanyang labi. Nagulat si Emerald sa ginawa ng asawa at dahil doon ay nakaawa ang kanyang labi na sinamantala naman ni Frederick para ipasok ang dila nito sa loob. Alam kong wala kang naihandang regalo para sa akin, but I will accept your kiss as a gift.